Balik tayo sa paulit-ulit na yatang sagot sa bomb jokes, no? Mga sasakay ng eroplano, vapor, no? Yung mga may flight, yung mga airport, at i-joke mo sa counter, i-joke mo sa security area na meron kang bomba sa iyong bag, no? When a bomb joke is made, no, airline staff and security personnel are required to initiate emergency procedures immediately. So the moment nagsabi ka ng ganun, kailangan you will be offloaded from the plane. Kung nakasakay ka na, you will be offloaded from the plane. Kung hindi ka pa nakasakay, you will be prevented from boarding the plane. Then of course, isi-sweep yung buong eroplano, madidistorbo lahat ng tao, no? Kasi i-clear muna ng EOD yung eroplano. Yung pag-delay lang ng flight na yan, disruption ng flight na yan, hindi lang naman 5 minutes It will take hours. And yung inconvenience dyan, distorbo sa mga ibang pasahero ay very long and sacrificing hours kasi maghihintay uli sila ng ilang oras bago ma-clear yung plane. That is why we still have Presidential Decree number 1727, yung anti-bomb joke. And ang penalty ng bomb joke, kala nyo joke-joke lang, no? 5 years imprisonment or fine of 40,000 pesos or both, no? Depending on the severity of the disruption, no? Hindi lang naman ikaw kasi ang affected na nag-joke, ikaw at ang mga pasahero ang natamaan ng iyong joke, no? So, hanggang ngayon, latest is ang airport sa Dipolog. Nung nag-check-in yung pasahero, sinabi niya, may bomba po sa baggage ko, no? And then, of course, dinagdagan niya. Joke lang po. But, hinuli pa rin siya because of the presidential decree. So, ang joke po, consummated yung ating crime. Kaya rin pag ginoke mo, napapatayin mo ang presidente, consummated din yung crime at meron ding penalty yan na grave threat